as well, practicein natin. Para mamaya, pag tinatanong natin siya, maharap sa kahit ng tayo. So, hindi lang to para sa mga participants, gagawin to sa mga brothers and sisters natin. Ang title niya ay Bible Study. Verse 1. So, pagkaroon muna namin, tapos, uulit na yung verse ng yung tamang bilis mo. Okay, balik. 1, 2, 3, go. Only God we ask for your favor, come and sweep through these days. Oh, we desire. So yung verse 2, same lang din naman ng tono. Verse 1, chorus, verse 2, chorus, chorus, verse 2, chorus, and then yun. So, from the top, hanggang sa pinakalas. Presence, oh God.
Okay, siguro po yung mga session kanta. So, after ng Fire's Time, ang next natin na song ay Live For You. So, yun. So, ganoon eh, uumpisahan namin ng mabagal yung verse. Tapos, uulit tayo ng verse kung sa tamang tono na siya, tamang pace na. Ang dakilang malikha. At ngayon, aktok number 3. Dito naman papasok ang ating pagsisisi sa ating mga kasalanan na may pananampalataya. Ito ang
repentance, and faith. Okay? Tawagin na po natin ang ating speaker para ipaliwanag kung ano ang nilalaman ng repentance and faith. Sila po ay nagtapos ng kanilang Christian Life Program noong taong 2006. So, nasa 19 years na po sila sa community ng Focus for Christ. 20 years na po silang married ng kanyang sister wife. Siyempre, ang kanyang sister wife ay si Sister Leia Maranan. Meron po silang nag-iisang anak. Siya po si Yeo Maranan. Taga-Balingin na po sila. Ang guard service po nila ay ang Provincial Area Head, Alba. Palakpakan po natin, Brother Rodron Maranan. Naka-base naman po sila sa Singapore at sila din ay Focus for Christ. So basically, kaming lahat po ay member ng Focus for Christ. Nagsimula kami dito sa community na to because of our parents. Unfortunately, yung nanay ko po ay namatay noong December 2023. So binata na yung tatay ko ngayon. Hindi siya pwede sa Focus for Christ, masyado na siya matanda. So sila po nagsimula way back 1998 and then at that point, kami po ay pinattend sa Singles for Christ noong 1999. Actually, ako ay nasa community since 1999. Ngayon po ay 2025 na. Mga 26 years na ako nandito. 26 years na ako nakikinig ng mga COP. Okay. And then ang wife ko po also came from a family of Focus for Christ. Siya po nagsimula pa siya sa YFC, sa Youth for Christ. And now yung anak ko, nasa Youth for Christ po siya. And then yung mga kapatid ko po, although nasa ibang bansa sila ay active din sa community at ang kanilang mga anak ay nasa Kids for Christ at Youth for Christ. So ano lang po yung kwento ng buhay ko? So kami po ang asawa ko ay kinasal noong December 10, 2005 sa Our Lady of the Abandon. Payat pa kami yan. Huwag na buti wala na asawa dito. Hindi niyo siya makikilala. Payat siya yan. So kinasal po kami ng December 2005. And then immediately the following year, since kami nga po yung mga Singles for Christ, we attended yung CLP na ganito para sa Focus for Christ. So we finished yung CLP ng June 2006 and by December 2006, kami po ay nagka-household na. Kami yung household. So tapos na kami mag-facilitate. Okay. Then moving forward, ito po yung pamilya namin. Nandiyan pa yung nanay ko, buhay pa siya. Ayun yung mga bata, makinig sila. Wala lang po kaming maraming family picture mga kapatid ko dahil na magkakahiwalay kami. Medyo mahal yung pamasahe at pamisa-misa lang meron po ng ganyan. So ito yung mga bata na medyo malaki-laki na sila nasa Singapore yan. Kami po ng aming pamilya, ng aking asawa at anak, ay patuloy po kami nagsisilbi ngayon sa Focus for Christ. So when we started in 2006, naging household din po kami and then eventually naging chapter head kami sa Ola. Sa Marikina. And then eventually, nalipat po ako sa Kalumpang, yung malapit sa SM Marikina. And then, naging cluster head. And ang last po assignment ko, ako yung sector head dito sa Metro sa Montalban, San Mateo, Marikina, and Antipolo. Bago po ako ilipat sa Bicol. Okay. So, ito yung mga activities na ginagawa namin. So, we attended yung activities ng mga family ministry. Itong KFC na yan, po sa Batanyan, then YFC sa Iloilo, SFC sa Bataan ulit. Then recently, we had a Christmas party ng East Green sector, and then ito po ulit natin namin sa barrio ng aking pamilya. So kung titignan nyo, maayos yung buhay ko. Tama ba?
sa total ko ang Diyos, but rather, hindi ko kailangan ng Diyos. Ano ko kay Diyos? Pero hindi ko siya kailangan. Kasi every now and then, pag may problema ako doon, sabi ko sa sarili ko, kaya ko siyang solusyonan. Yung bata kasi ko, medyo malaman, may laman yung utak ko nun, wala niya talaga bata na ako. So, nung bata ako, may laman siya. So, every time may problema, sabi ko, may solusyon yan. May plan A ako, may plan B. Hanggang puso ko yung alphabet, makasagutan ko yan. Parang sinasabi ko sa sarili ko doon, kontrolado ko lahat. Kayo ba ganun meron? Malamang tayo po, sinasabi natin, pag may problema, kailangan magdasal. Yung panahon na yun, pag may problema, uupo si Rodron, mag-iisip. Kasi sabi ni Rodron noon, kaya ko ito. Kontrolado ko lahat yan. In fact, sabi ko sa sarili ko nung bata ako si Superman. Mas gwapo nga lang siya sa akin, pero ako si Superman. Bakit? Si Superman, kaya niya lahat, di ba? Kaya niya lumipad, malakas siya, kaya niya gawin iba't ibang bagay. Pero later on, na-realize ko, si Superman may weakness. Ano yung weakness ni Superman? Pamilya kayo? Ano kayo yun? Yung kryptonite, di ba? Si Superman, kahit na siya takas, may kryptonite pala na tumatalo sa kanya. Ma-expose lang siya doon, hindi na siya. And now, brothers and sisters, after tumating mo CLP, na-realize ko si Rodron, may pihinaan. Na-realize ko, Rodron, hindi ka Diyos. Hindi mo kontrolado lahat. May hinahatan mo, hindi na lang. Yun po yung journey ko bago maging Focus for Christ, bago maging Signals for Christ. So, doon ko na pagdaanan yung realization about repentance. So, ano ba po daw ang repentance? Una sa lahat, tingnan po natin, ano ba hindi repentance? It's not dependent on feelings. Ang repentance ba daw ay dahil sa nararamdaman mo? Kung may ginawa kang masama ngayong araw na ito, at nararamdaman mo yung lungkot, repentance na ba yun? Hindi daw po. Kasi emotional na sagot na ng sarili ko yun. May ginawa ako, tinawag ko yung torsiklo ng aking bahay. Pero later on, nag-realize ko, ay, mali yung ginawa ko. Baka makulong ako. Repentance ba yun? Hindi rin. Kasi bakit ko lang nag-realize yun, natakot lang ako makulong. Hindi ko inisip na mali yung ginawa ko. In fact, pag kumuha daw tayo ng mali sa kapwa natin, ang ginagawa natin mali is actually hindi lang laban sa kapwa natin, but rather sa taas. Kasi lahat tayo ay mga kapatid, ito yung tinuro in the previous talks. So anything that we do against other people is actually, we do it against our God. So hindi po tama na takot ko lang ay dahil baka mahulog ng pulis. O baka ma-discover nila na itong kalakuhan ng ginagawa, nakakahiya. But rather, ang dapat daw po pananaw natin, nagkamali ako, nasaktan ko yung kapwa ko, at alam ko, nasaktan ko yung Diyos. Amen? So ano daw po ang repentance? Ang repentance daw po nanggaling sa word ng Grego na metanoia. Okay? Metanoia. Ang metanoia po ay ibig sabihin pagbabago. Kaya nga daw po ang repentance, pag titignan natin yung kabuuan niya, ang unang bagay na dapat nangyari ay change of direction. Kunwari po, ang buhay ko ay papunta dito. Pero alam ko, yung buhay na yan ay puro balik. Puro bisyo. Puro kalokohan. Ang repentance daw ay tatanggol daw sa buhay na yan. So mag-u-turn kayo. Okay? Sino nyo na tayo? Wala na tayo sa inyo. U-turn ang gagawin ha? Hindi rotonda. Kasi rotonda, doon hindi pupunta matatapos. U-turn, babaliktad kayo. Alam ko, hindi dito dapat ang pupuntahan ko. So ang gagawin, tatalikod ako at dito na ako. Yun daw po ang
natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Kung ang buhay ko, pag-reaction, na-realize ko ito ay hindi tama. Babaliktad ako doon. Bakit ko lang ginagawa niya? Kasi alam ko, ito yung gusto ng Panginoon na direksyon na buhay ko. Tama? Gusto to, number one, pinakita ko sa atin, ako tayo kamahal ng ating Panginoon. May plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At sigurado ko, ito direksyon na to, hindi ito yung plano niya. Ang direksyon dito, ang plano niya. At kung tayo mag-yuyutoy at pumunta sa direksyon na to, para magawa natin yan, kailangan natin yung full surrender. Walang pagkakaiba yan gusto magamit ng ways. Alam niyo yung ways? Gusto ko na-drive? Natulad kayo, ginamit ko yung ways, pero ginagawa ko. At hindi man ito yung normal na nilalaan ko papunta doon na. Kaya tumawag na yung tama ba kung may tataan ko? Iba yung direksyon ng tatay. Pag ito takeaway, sasabihin niya, yung sa kanan. Pag hindi ka rin mo sa kanan, at hindi mo ka sa kaliwa o diretso, ano nangyayari? Tumatagal. Kung minsan nawawala ka. Ngayon po, sinasabi sa atin, if we truly are repentant of what we did, pag sinabi natin, bibig mo na ako, Lord, babalik na ako sa iyo. At magagawa lang po natin yan kung tayo fully surrendering ourselves to God. Ito chismis na, hindi ko alam kung totoo. Ang sabi na si Elvis, may pang-hamburger daw mamaya. Tinatawa natin pa. Naniniwala pa. Ha? Masaya daw siya. Lalo may hamburger mamaya sa Elvis din. Hamburger na chismis na tinatawag. Chismis na. Anyway, pag binigyan nyo ganyan hamburger yung anak nyo na bata, anong gagawin? Kadalasan, hindi lahat ng bata, pero kadalasan, bubusan niya, di ba? Tatanggalin yung gulay, basta lahat ng ayaw niya, tatanggalin niya. At ititira lang yung pati sa asalas, para kayo mo yun. Yung ba po yung tamang pagkain ng burger niya? Hindi, di ba? Biniyaran mo ganyan niya, kasama lahat yung makapagod. Tapos tinatapon mo lang. Di ba dapat pag binigay yung burger na yan, pakainin mo siya as is. Baka gusto nyo lang, hindi pa ng ketchup. Tama? Actually, brothers and sisters, hindi na burger binigay sa atin ng Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay natin at pagmamahal niya. At yung binigay ng Panginoon na yun, hindi natin tinatanggap na nila, ay Lord, may CNP pag-linggo, magpapakabay pa ko atin daw. Lord, Lunes, papasok sa opisina, ayan, may pag-chismisa na naman ako. Kalimutan mo na natin si Lord sa Lunes, ha? Ito yung isang gulay na tinanggal. Sa mga kalalakihan, pag ito ng Biyernes, ay Lord, pasensya na Biyernes ni Lord. Iluman mo na kami ng tropa. Sakahan natin yung tinalalahan si Lord. Kasi na naman isang gulay na hamburger. Di ba ganun tayo kadalasan? Kung alin yung komportable sa akin, susunod tayo. Pag hindi komportable, hindi tayo susunod. Pag ayaw ko ng gulay, tatanggalin yung gulay. At iiwanan ko lang yung gusto ko, at yung nakakain. But brothers and sisters, hindi po yun yung full surrender. Hindi yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, kung ikay kalusunod ko, tinanimurot yung kasalanan mo, humingi ka ng kapatawaran, sa akin ka every day of your life. Hindi yung pag-linggo lang kasi magsisimba ako. Pero sa ibang araw, Lord, pahinga mo na. Dali naalala ko yung kwento ni Father. Si Father dito. Sabi ko ng Father ng Kusan, may tumaan na magandang babae sa harap niya. Sabi ng Father, Father, pipin. May tumaan na naman, mas sexy. Sabi ni Father, Father, pipin. May tumaan, pinaka-sexy. Ano sabi ni Father? Ha? Ano nga pipin? Hindi. Ang sabi ni Father ganito, Lord, pipin. Kasi si Father
into confession. Alam nyo, malamang sa malamang, marami po sa atin ay hindi sa reunion niya. Ako din po ng bata ako. Ito na kwento na sa dating kapatid ng CNP. Dadating yung point, sasabihin ng service din sa inyo mag-confess sa talk number 6. So, bago ng talk number 6, sasabihin sa inyo mag-confess. Si Rodolfo po, nung bata ako, kasi kasi superman ako yung tao. Lahat tayo ko eh. Sabi nung facilitator sa akin, bro, nag-confess ka na ba? Sabi ko sa kanya, walang urapan to Tapos ako, pero nag-confess. Meron akong kalubing nun. Tinatanong ka lang mag-confess na sinulit pa ako. Tapos nandun ako sa labas ng simbahan, habang nila ayos sila ng venue para sa next activity. Alam nyo, kalagitnaan ng gabi. Talagang itong Panginoon natin ay magumalaw. Alas 9 ng gabi, nakaupo sa patio ng simbahan. May lumapit sa akin. Alam nyo sino lumapit sa akin? Kaya mo, hula mo sino lumapit sa akin. Pare, yung simbahan na yun, alas 9 ng gabi. Gusto sana sa gabi para sa manggala. Nag-chicks ka siguro, no? Sabi niya sa akin, anak, gusto mo mag-umpisal? Sa loob-loob ko, Lord, ang tibay nito Pag ito tinatang ko ba, lupit ko na. Napag-umpisal ako na wala sa oras. Kasi nilapitan ako mismo ng pare. Kasi sabi nila siguro ng Panginoon, Rodol, masyado mamayatang. Ako na magpapadala ng pare para lang mag-umpisal ka. Kasi kailangan ko yung umpisal. So alam niyo yung Panginoon natin, gumagawa siya ng paraan para tayo mapalapit. Tayo lang talagang mission may pangkatigasan ng ulo. Pangatlo po, sabi ko nga, it's surrendering to Jesus as our Lord of our life. Yung full surrender. Okay, so tatlong bagay. Talikuran yung kasalanan, mangumpisal, at isurrender ng buhay sa ating Panginoon. Yun po ang repentance na ito. At ang isang authentic na repentance daw po ay characterized by the law qualities. Ano yung una? Una, honesty. Maging honest tayo, maging tapat tayo. Ano po yung sabihin niya? Tayo po, sanay na sanay tayo magpalusot. Sino sa inyo na kayo nagtatrabaho kasama mga attorney? May attorney ba dito? Wala naman, pwede sinabi lahat. Alam mo, trabaho ko, araw-araw lahat ng mga attorney. At meron mga tatlong attorney sa opisina. At mga attorney na to, talagang pag may isang problema, ang galing nila lumusot. Malabis na may dahilan kung bakit gano'n. Kaya lagi naman nila nilulukuhan. Sabi ko, ay mga attorney, ang galing nila lumusot. Lagi kayo nakaka-attorney sa akin. Tayo po, pag may kasalanan, para tayong attorney. Di ba? Eh bakit na lang yung pag-chismisa sa labas? Gawain din naman yung maaari kung okay lang, walang problema. Eh yung mga congressman natin, bakit nangungurakot? Pare-pareho naman kami nangungurakot. Okay lang, hindi na kasalanan yun. Bakit ka tumawin sa motor, nagmumotor? Bakit ka stop, tumawin ka? Okay lang yun, motor lang naman ako. Ang kasalanan po ay kasalanan. Walang dahilan, walang reasons behind. Nakikita niyo sa TV, isa nahuli ng nakaw. Ano sasabihin ng nakaw? Ay, nakaw lang po kasi may sakit yung anak ko, kailangan ko ng pera. Maganda ang intention mo, but the thing is, nakaw ka pa rin. Kasalanan pa rin. So we have to admit sin as sin. Walang, dapat po simple lang tayo, black and white lang yan. Walang green. Pagkasalanan, kasalanan. Tapos ang green. Walang dahilan kung bakit. Pangalawang aspekto, dapat daw po tayo ay pagkumbaba, humility. Bakit po?
will help us. And beyond that, brothers and sisters, that's the beauty of the community that we have. May kasama kayo man gagawin siya. Ang sinasabi ko nga, pagkasama ko ng asawa ko, yung community nito, ang laki ng utang nito, ang laki ng utang namin sa community. Kasi, sabi ko ng asawa ko, pareho kami may posisyon sa opisina. Pareho kami panganay. Tapos ang asawa ko po, yung bata siya, maaga siya na umida. So dahil siya yung panganay, kumikita, siya po sa bahay nila. Ako din, panganay din ako sa amin, tatay ko rin nasa loob, ako rin ang boss amin. So imagine yung dalawang boss na yung pinapakasama niya sa isang bahay. Ano nangyari? Gera. Diba? Kung wala kami sa community na to, malamang sa simula pa lang, nagpupulot na kami ng basag na lato sa bahay o kaya isa sa amin nilumayas sa bahay namin. So yun po. Alam natin na may kahinaan tayo, ipanalangin natin, hingi ng tulong sa Panginoon, at sa mga kapatid natin, magpatulong po tayo kung paano tayo makakalaya. And our repentance requires faith. So bago ang pagigito natin kapatawaran, ang repentance na yan, ay kailangan ng pananampalataya. Una sa lahat, kaya tayo nagbabagong buhay, ay alam natin kasi na hindi yun yung plano ng Panginoon sa atin. Tama? Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala tayo na yung Panginoon natin, iba yung buhay na plano niya para sa bawat isa sa atin. At ito yung maganda. Kaya tayo nag-u-turn at sumusunod sa buhay ng gusto ng Panginoon. At ginagawa na natin dahil may pananampalataya tayo na may Diyos tayo. Parang ang labo naman na binago ko yung buhay ko, bilang tawin ko bakit. Binabago natin yung buhay natin kasi alam natin hindi ito yung buhay na ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So dahil doon, nananampalataya tayo sa Diyos niya. Kaya magkakabit natin yan. Hindi pwede maghiwalay yung pananampalataya natin yung pagbabago ng buhay. So ano daw po yung faith o pananampalataya? Ang faith daw po ay realization of what is hoped for. Yung mga bagay natin pinapanalangin natin o parang pag-asa natin. Alalahanin yung panahon ng pandemic. Ang bawat isa sa atin, hindi natin alam kung ano nangyayari sa atin. Kaliwat kanan na namamatay, nagkakasakit. Ikaw hindi mo alam kung ito ay tatama bukas. Kung ito ay may sakit, hindi mo alam kung tatay mo ka man o sige, hihigaan mo. Pero yung pananampalataya natin, give us hope na bukas ay ayos na. Diba? Even without us knowing, yun yung pinahawakan natin kasi nananampalataya tayo sa ating Panginoon. It's the evidence of things not seen. Mga bagay na hindi nyo nakikita, pinananiwalaan natin. Katulad ng amin, wala na namin na sa amin ng amin. Pero naniwala kami ng amin. Kasi paano nakita nyo si Kristo? Hindi, nasa krus. Palibad niya, nakita ba natin siya?
faith that we would wake up is a grace from God. It's a faith that the same grace is from God. Hindi niyo po yan gagawa, hindi niyo siya na-earn, hindi niyo siya natutunan. But actually, it's a gift from God. Walang pinagkaiba po yan nung pag overtime, kasi ito, makikita niyo na simula kayo siguro talk number 1, ganito marami. Talk number 2, ganito na lang. Talk number 3, hanggang sa finally tumatapos to, ilan kayo. Yung dulo po, they receive the grace of God. Kasi na-realize nila, ito yung gusto ng Panginoon, kung bakit ako narinig ito. Probably yung iba po sa akin, sabi nila, alas 2 na tanghali, linggo, pahinga mo na lang yun eh. Ito pa yung upo dito. Tutulog na lang ako. Kasi bukas may trabaho. Yung grasya ng Panginoon, hindi pa nila natatanggap. Kasi hindi pa nila na-realize kung ano yung value, pakupo nila dyan. Probably physically, it would give them time to rest pag nasa bahay. But spiritually, walang mangyayari sa buhay nila. Baka matuloy-tuloy yung tulog, hindi na mahala. So tandaan po natin, ang faith na po is a gift from God. Si Rodron po, again, babalik ako sa kwento ng Superman. Siguro po, hindi ko natanggap yung biyaya na yan na sa aking Panginoon. Hanggang ngayon, ang feeling ko, ako pa rin ito tulad ng lahat. Probably wala rin ako sa community na to. Kasi sa loob ng 26 years, nasasabihin ko rin sa sarili ko, nagbubulahan lang tayo. Kaya ko ng mabuhay ko isa. But the thing is, na-realize ko, hindi na ako yung paranas. At the end of the day, kung ano meron ako ng oras na yun, iregalo lang ng Panginoon. Para walang pinakakaya sinabi sa sarili ko doon, kaya ka pala patahin mo, kasi pinigay ng Panginoon, kami na lang utang mo. Paano mo tayo kung nagkataon, ang desisyon ng Panginoon sa iyo, walang naman yung utang mo? Hindi wala ka. So yun yung realization ko doon. Yung pinagyayabang ko na talino at that time, is actually something from God. Hindi akin. Pangalawa po, believe in the gospel. Ano yung gospel? Yung sabihin natin, yung serto. The gospel is actually the good news of salvation. Sa gospel po, pinag-alala sa ating Panginoon kung paano niya tayo sinalba at tinamahal. Diba? Ang klase nga po dyan, pinakita sa gospel natin, na para tayo masalit sa kasalanan, ay dumating si Kristo para mabuhay, makasakit at mamatay para sa atin. Yung good news of salvation, pinakita ng Panginoon, ito yung plano ko sa inyo. Kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon, nadadaanan yung panghihirap, hindi na gusto ko. Bakit ganyan daw para sa inyo? Ito yung gospel, yun yung message. Pero kung believe po natin, let us be faith doon sa message, but rather, pareho doon sa messenger at doon sa message. At sino ba ang messenger ng gospel na yan? Si Kristo. Si Kristo ang bumangon niya. Siya yung mensahero natin. At siya din ang nagbibigay ng mensahe sa atin. So, ang faith daw po ay pananampalataya kay Kristo at sa mensahe ng Teologiya. And pangatlo po, ang faith daw po ay isang action, isang decision. It's a personal act and decision. Ano ba yung nakikita niyo sa akin? Ano ba nakikita niyo? Kumakato si Kristo, pero may kakaiba sa pinto. Walang doorknob yung pinto. Baka hindi nyo makita, baka makapunti na umaga. Wala akong doorknob yung pinto niyan. Okay? So yung imagery is actually Jesus knocking on that door. And that door, what's doorknob? And since walang doorknob, sa tingin nyo kaya kung sa Kristo yun? Hindi. Di ba? Yung pinto daw kung kinakatawalan nyo kami yan, yung puso nyo. Ang pananampalataya daw po ay isang definite act. Ano yung sabihin nun? We must open the door if Jesus
those things. Hindi mo kailangan magkaroon ng supernatural life. Hindi kailangan magkaroon ng isang emotional outburst para kung saan puso nyo magkaroon. Under the ordinary circumstances of your life, tinatanggap nyo siya bilang ng Diyos. Pang-apat, is an urgent act. The future is uncertain. Katulad ng nagpuso nyo kanina. Sino magsasabi na gigising kayo bukas? Wala. So, sino magsasabi sa atin na paglabas sa akin dyan, walang biglang balon na ng tricycle at hindi ako masasabi? Wala. Diba? The earlier that we can commit ourselves to God, the better for us. Huwag na sabihin na, bata pa naman ako, pagtanda-tanda ko na sa kanya lang, mahaba-haba pa yung buhay ko. Kapag hindi natin sigurado yun. May mga kaklase yung college ko, nung high school ako, patay na ngayon. Sabi ko, Lord, thank you for iba ako. Hindi natin alam. And we don't get to want to experience na kung halang last year mo sa alas, and Lord, yung ka nga pala yung buhay ko. Tinatanggal natin. So it's an urgent act, brothers and sisters. Kung bubuksan mo rin naman yan, buksan mo na ngayon. Tanggapin mo si Kristo. And it's an indispensable act. Yung faith na po ay hindi pwedeng hindi mangyari. Kasi kapati siya ng double action response. Ano yung isang response? Yung repentance. Kaya nga pinutong natin yung repentance and faith. Hindi maghihiwala yung dalawa. Walang true repentance kung wala kayong pananampalataya. In the same manner, wala mangyayari pananampalataya kung hindi naman kayo mag-repent. May aquarium ba sa inyo sa bahay? Hindi na mo sa aquarium kayo na. May isang office mate ko ako. Yung office mate ko ito, inopera siya sa puso, enlargement of heart siya, tapos may pula siyang puso niya. So sa kanya, stressful yung buhay niya lagi. So bawal siya bawal siya na-excite, sa kanya, hindi siya pwede na-stress mate. So sabi niya sa akin, alam mo, umuwi ako sa bahay, yung natin office, umuupo muna ako sa harap ng aquarium ko. Kasi ito yung parang stress reliever ko. Kasi pinapalog ko yung mga isda, ang ganda ng isda, ang ganda ng kulay nila. So nalililig ko sa stress. Hopefully namin nakaya ko yan. Pero konting isda siya. So basically, that aquarium is beautiful kasi nakaka-release siya ng stress. Pero ano mangyayari kung yung tubig na aquarium niya tanggalin ko? Ano nangyari? May ulam na tayo. Ano na nakakain niya? Patay ang isda. Diba? Patay ang isda. Brothers and sisters, it's the same condition of us. So yung repentance daw po natin, yung isda, the fish stays in the water to live. Yung isda niya dapat nasa tubig siya para mabuhay. But tayo, man stays with God to live. Para daw po tayo mabuhay, kailangan makakit tayo sa ating Panginoon. So in terms of our faith, yung fish needs to breathe in water to live. Kailangan niya huminga sa tubig. Hindi siya makakaingalabas ng tubig. Pero mga tao, we need to have faith to connect to our God. Kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo makakonect sa ating Panginoon. Yung isda, kung wala yung tubig, hindi siya makakahinga. So repentance and faith are inseparable. Hindi daw pwede maghiwalay. Imagine nyo, repentance meron, faith wala. Ano sitwasyon? Yun yung sinasabi ko kanina. Anong basis mo mag-repent kung wala namang pananampalataya? Bakit ka magbabagong buhay? Kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos, ano ba? Para saan ka? Diba? So, supply. Paano na nyo kung pinasay ng kwento? Nananampalataya ka, pero hindi ka naman nire-repent. Ano na yun? Wala din yun. Ano yun? Basta ka na nasay. Pero, puro kaluhan ang ginagawa mo.
doon tayo sa langit na kanila. This is just a temporary journey for each one of us. Babalikan niyo po yung, yung nakapako si Kristo na krus, yung isang magnanakaw, humingi siya ng kapatawaran kay Kristo. At nanampalataya siya. At sabi ni Kristo, sa langit kasama kita magpunan. Ang end goal po natin ay hindi dito. Hindi ko maintindihan bakit yung mga politiko gusto marami pera. Para mabibigyan ko rin yung pera ng pagkakala. Hindi naman. Ang end goal natin ay doon sa langit. Kasama ng ating Panginoon. So, kailangan po natin yung repentance and faith para makuha natin yung promise of forgiveness and eternal life. Pangalawa, freedom from fear of death. Sino po takot mamatay? Wala? Hindi ko takot mamatay? Ikaw, takot mamatay? Bakit ka takot mamatay? Talaga. Hindi ka pa full surrender. Alam niyo po, normally tayo mga Pilipino. Kaya tayo makamatay, 2 reasons. Isa, ayaw kong iwanan yung pamilya ko. Dahil, ano mangyayari sa pamilya ko? Ano mangyayari sa anak ko? Ano mangyayari sa asawa ko? Baka mag-asawa mo yun. Di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang tanong ko sa inyo, pag buhay ba kayo, alam niyo rin mangyayari? Hindi rin. Alam niyo, brothers and sisters, yun po yung full surrender. Buhay tayo o patay, hindi naman natin alam talaga kung nangyayari sa pamilya natin. Yung anak mo maliit, paglaki niyan, gusto niyo maayos ang buhay niya. Gagawin niyo lahat para maging maayos ang buhay niya. Pero at the end of the day, grasya ng Panginoon na magpapalaki sa kanya maayos. Yung anak ko namin, kami ng asawa ko, nagtatrabaho kami araw-araw.
nangyayari yun? Igalata ako. Pinag-explain yung isang angel sa kanya. Tinasunod niya. Let it be done to me according to you. Total surrender. So experience the peace, joy, and